Magkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, pag naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na walang ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isang napangasawa na babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Nyamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mabababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagulat ako sa aming isang seminarista nang makita ko ang kanyang post sa Facebook dahil nagbahagi siya ng kanyang quotable Sunday reflection. Kaya bigla ko siyang natanong, bakit meron kang ganitong post? Ano ba ang nakain mo? Simple lamang ang kanyang sagot. Sa ganitong paraan, makakatulong akong maipahayag ang mabuting balita kahit minsan lamang sa isang linggo, Father. At hindi ko ikinahiya na ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Mga kapatid, ito rin ang pinapaalala sa atin mula sa unang pagbasa. Huwag nating ikahiya si Jesus. Sa halip, ipagmalaki natin siya at patuloy na ipahayag sa mundo sapagkat ang Diyos ay mabuti, mapagmahal at maunawain. Ang sabi nga sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, gayon pa may hindi ko ikinahiya ang nangyayari sa akin sapagkat lubos kong nakikilalang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa Kanya. Tayo naman, paano nga ba natin ipinapahayag ang Panginoon?
Paano nga ba natin ipinapalaganap si Jesus Nazareno sa ating kapwa? Mga kapatid, sa mga simpleng paggawa ng mabuti sa kapwa, ay ipinapahayag na natin na may Diyos. Kaya, huwag nating ikahiya kung araw-araw tayong o pinipili nating araw-araw ang maging mabuti. Mas mainam na patuloy tayong gumagawa ng kabutihan kaysa magbigay daan sa kasamaan. At sa bawat mabuting gawa, nahahayag natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipinapakita natin na may Diyos na siya'y bukal ng lahat ng kabutihan at pagmamahal. At marami pa tayong magagawa upang may pahayag ang Diyos. Maraming paraan upang ipalaganap ang kanyang salita sa buong mundo. Kahit sa ating simpleng pag-share ng mga inspirational message, pag-post sa isang talata mula sa Ebanghelyo sa kasulatan para sa ating social media, o pagbibigay ng mabuting halimbawa nito sa ating kapwa, maaari nating mapaalala sa iba na may Diyos tayong pinapaniwalaan at lubusang minamahal. Alalahanin natin mga kapatid na kahit sa simpleng salita mula sa Diyos na ating maipahayag o mapaipalaganap, ay maaring maging daan ito upang mabago ang buhay ng isang tao. Gayon din, sa pamamagitan natin, may isang pusong muling nanumbalik kay Jesus Nazareno. God bless us all and have a blessed evening po sa inyong lahat.